Patuloy sa pagbaba ang water level sa Lamesa Dam, dahilan upang magkaroon ng kakapusan ng supply ng tubig sa ilang lugar. Narito ang report ni Ray Pelayo. Napansin ang Pag-asa na mabilis mabawasan ang tubig sa Lamesa Dam ngayon. Sa katunayan, mababa na ito sa critical level mula pa noong linggo. Sa kasalukuyan, nasa 68.93 meters na lang ito, pinakamababa sa nakalipas na 12 taon. Bunsod nito, sinabi ng State Weather Bureau na hindi birong pag-ulan ang kinakailangan upang muli itong mapuno. Siguro kung 1 week na tuloy-tuloy na pag-ulan po, baka ma-meet na yun. Kasi malit lang yung reservoir capacity ng Lamesa, 40 million cubic meters lang. Ang Mangat Dam naman, si Isabela, ay may 9 na metro na lamang bago bumaba sa critical level. Posible umanong maapektuhan nito ang power generation at supply ng tubig para sa irigasyon. Ngunit ayon din sa ahensya, may epekto din ang El Nino sa pagpasok ng tag-ulan. Dahil nga sa meron tayong binabantayang El Nino, so maaaring magkaroon tayo ng delayed onset ng rainy season. Sa ngayon ay may nakalaan ng 18.3 million pesos na pondo ang Department of Agriculture para sa pagsagawa ng cloud seeding operation. Kabilang sa mga lugar na maaaring pagsagawaan nito ay ang Region 2, 6, 7 at 12. Basta po sir ay may lahat ng parameters, mag-akma po sa kinakailangang parameters ay nagsasuccessful naman yung ating operation. Pero ayon sa NWRB, mahirap magsagawa ng cloud seeding kapag may umiiral na El Nino. Kung wala rin pong mga nagde-develop ng clouds, hindi rin maging epektibo yung cloud seeding. Panawagan ng NWRB sa publiko, magtipid ng tubig, gaya ng pagre-recycle at i-check kung may mga tagas ang mga tubo sa bahay. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue. Samantala, bubuo na ng task force group ang pamahalaan na naglalayong masolusyonan ang hinaharap na problema sa tubig. Partikular na ang patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Lamesa Dam. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, umaasa ang Malacanang na mabibigyan ito ng agarang aksyon. Binigyang din rin ng kalihim ang kahalagahan ng mas maagang abiso sa publiko sa mga lugar na mawawalan ng tubig. Tugon ito ng kalihim sa dami ng mga reklamo ng mga naapektuhan ng biglang pagkawala ng supply ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila. Then we will improve on that, on the information and notices to the people so that they'll be prepared. Kaugnay nito, kanya-kanya namang diskarte sa pagtitipid ang mga residente na ilang araw na ring walang supply ng tubig. At mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Go ahead, Joan. Yes, magandang umaga sa iyo, Flor, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Galing na tayo kanina dyan, Flor, sa may area ng Mandaluyong City kung saan problema pa rin ng mga residente ang supply ng tubig. Ito na kasi ang ika-5 araw ng nararanasang water supply interruption dyan sa may lugar ng Mandaluyong, Pasig, Rizal at iba pang mga customer ng Manila Water. Sa Barangka Drive, todo tiis ang mga residente dahil simula pa noong Huwebes ng gabi ay wala na silang tubig. At sa loob ng ilang araw na walang supply ng tubig, kaninang alas 4:30 lamang ng madaling araw, dumating ang unang batch ng rasyon ng Manila Water sa kanilang lugar. Simula pa kagabi, Floor, ay nakapila na ang mga residente upang mag-abang sa rasyon ng tubig. Ngunit sa kabila nga nito, marami pa rin sa kanila ang hindi nakaabot para makaigib. Ang iba kasing mga residente, panay drum at malalaking container ang pinupuno, kaya't ang ibang balde at galon lang ang dala, hindi na inabot ng rasyon. Ang resulta, ang ilan sa mga residente ay nag-aaway-away na dahil lamang sa tubig. Upang makatipid naman sa konsumo ang ilang residente, sinasahod na sa batya ang paliligo upang magamit nga pangbuhos sa banyo ang tubig na pinagliguan. Ang iba naman sa kanila, ibinabalot na lamang ng plastic ang mga plato upang hindi nahugasan.
Ipinandidilig naman ng iba sa halaman ang tubig na kanilang ipinanghuhugas sa bigas, habang ang iba inire-recycle rin ang tubig na pinagbanlawan ng kanilang mga damit. Flor, sa ngayon ay hindi pa rin masabi ng Manila Water kung kailan nga ba maibabalik ang supply ng tubig dito sa mga naapektuhang lugar. Pero mamayang 1:00 ng hapon ay magsasagawa nga ng press conference ang Maynilad at ang Manila Water at inaasahan nga natin na magbibigay sila ng update kaugnay pa rin dito sa sitwasyon ng supply ng tubig. Flor? Joanne, ang mga apektado lang ba noong kakulangan ng supply ng tubig ay yung mga sinusuplayan noong Manila Water? O hindi kasama yung Maynilad dyan? Yes, Flor, tama ka dyan. Ang pinaka-apektado pa lamang ngayon ay itong mga customer ng Manila Water, particularly yung mga nasa eastern section, yung Mandaluyong, yung Pasig at yung Rizal. So far, ang Maynilad ay wala pa namang natatanggap din mga reklamo yung kanilang mga customer ng water service interruption. Pero noong nakaraang linggo ay nagpauna na rin ng Maynilad na asahan rin ng mga customer nila yung possible water interruption. Pero sa ngayon, yung mga customer ng Maynilad ay wala pang nararanasan na problema sa supply ng tubig at tanging Manila Water pa lamang. Flor? Joanne, isa lang ba ang source ng water reservoir ng Maynilad at saka ng Manila Water? Lamesa Dam lang ba yan? Flor, ito kasi nga Maynilad at saka Manila Water ay meron din silang magkaibang pinagkukunan na reservoir ng supply ng tubig. Itong Manila Water, ang kanilang main din na pinagkukunan ay itong Lamesa Dam, which is ito nga yung nagiging problema dahil mas mababa na sa critical level yung sitwasyon ng tubig dyan sa Lamesa Dam. Pero somehow, meron din kasi silang kinukuhang supply ng tubig sa may Angat Dam. Kaya kahit papaano, yung ibang mga customer ng Manila Water ay meron pa rin nakukuhang tubig. Diyan din sa Angat Dam kumukuha ang malaking bilang ng mga customer ng Maynilad. At so far, yan kasing Angat Dam ay sa ngayon normal pa ang level ng tubig dyan, kaya naman hindi pa nagiging problema. Kaya naman yung mga customer ng Maynilad at Manila Water na dyan kumukuha ng supply sa Angat Dam, sa ngayon ay wala pang nagiging problema. Tanging yung mga customer lamang sa may eastern section wherein dyan nga sa Lamesa Dam nanggagaling yung kanilang tubig, sila yung mainly na nakakaranas ngayon ng water service interruption. Flor? Maraming salamat sa iyo, Joanne Nano. Nagulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin kung paano naapektuhan ang pamumuhay ng isang tao kung mawawalan ng supply ng tubig, kuryente at of course, serbisyo ng internet. Narito ang ulat ni Mon Hocson. Walang tubig, walang kuryente, wala ring internet. Nai-imagine mo ba ang buhay kung wala ang tatlong ito? Disaster, di ba? Habang naliligo ka, biglang mawawalan ng tubig. Namamalansya ka, tapos biglang mawawalan ng kuryente. Bayan, walang kuryente! O di kaya'y kailangan mong replyan ang nagagalit mong girlfriend at biglang nawalan ng internet. Ano ba yan? Walang internet? Ano kasi? Tinanong namin ang ilan sa mga kababayan natin na kung kailangan nilang mamili ng isa, ano ang pipiliin nila? Tubig, kuryente o internet? Lahat ng tubig, lahat na gamit, paghugas o paglinis sa maligo, lahat magagamit mo yun. Internet, okay naman, hindi man ako nag-internet yan. Wala kami cellphone. Tubig kasi kailangan po natin ng tubig kahit po kahit wala nang laman siya natin basta may tubig buhay tayo. Parang sa desierto kailangan natin ng tubig, di ba? Siguro sa ngayon mas okay na internet kasi mapapadali mo yung pagsa-search din. Tubig. Okay. Kasi yung tubig, nakakagawa siya ng kuryente. Source din siya ng kuryente. So, tsaka mabubuhay ka kahit wala kang kuryente. Kung may wala kang tubig, bubuhay ka ba? Diba hindi? Ang totoo, isa lamang ang mawala sa tatlong yan ay talaga namang magkakagulo ang takbo ng buhay natin. Ang tubig kahit saan ginagamit sa pagluluto ng masarap na pagkain, paghuhugas ng pinggan, iniinom kapag nauuhaw, panglinis at pangligo at iba pa. Ilan sa mga apektadong negosyo kapag walang tubig ay ang mga car wash, water station, laundry shop at karinderya. Di bali mawala na lang po ng kuryente, wag lang po tubig.
Sa lahat ng pangailangan, tubig po ang pinaka-importante, lalong-lalo po rito sa kagaya nitong fast food o canteen. Ang bawat kilos mo tubig po ang kailangan. Kapag nawawala naman ng kuryente, hindi makakapag-charge ng cellphone. Hindi ka makakapanood ng TV o makakapagplantsa. Marami ang hindi makakapagtrabaho, lalo na ang mga gumagamit ng computer. Lugi ang mga computer shop at laundry shop dahil gumagana ang mga computer at washing machine sa kuryente. Malaking epekto kasi unang-una ang nagpapatakbo ng machine, kuryente. So kung walang kuryente, di wala rin kita yung kasi walang customer na papasok dito para mag-wash or... Kung walang internet, hindi ka makakapag-email. Wala ring online transaction sa bangko. Hindi ka makakapag-online games o makakapag-post ng selfie mo sa Facebook. Apektado rin ang maraming negosyo, pati trabaho. Very important po sa akin yung internet since teacher po ako. So, ginagamit po namin yun for communication with our students. Siguro kapag walang internet, mabagal. Tubig, kuryente at internet. Tatlong bagay na mahalaga upang makapamuhay tayo ng maayos sa panahong ito. Subalit sa mga pagkakataon na nagkakaroon ng issue sa supply at sa koneksyon, ang tanging ambag natin ay ang magtipid at maging matalino sa paggamit ng mga ito upang hindi masayang ang kakaunting reserba na meron tayo. Mon Hokson, UNTV, News and Rescue. Inilatag ng Department of Agriculture ang ibibigay na tulong sa mga magsasakang apektado ng rice tarification law sa Nueva Ecija na naglalayong maibsan ang kanilang pangamba dahil sa pagbagsak ng presyo ng palay. Mula sa Nueva Ecija, nasa telepono si Danny Munar para sa detalye ng balita. Go ahead, Danny. Yes, Flor, magandang umaga. Sa pagbisita ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol sa Nueva Ecija kahapon, ibinalita nito na mayroong 30 billion pesos na pondong nakalaan para sa mga magsasaka. Ayon sa kalihim, ang fertilizer loan program ng kagawaran ay isa lamang sa programa ng pamahalaan upang matulungang mapababa ang cost of production ng mga magsasaka upang makasabay sa presyo ng imported rice na pumapasok sa bansa. Maliit ang patubo at babayaran kapag nakaani na ang mga magsasaka. Magagamit rin anya ang pondong ito upang ipambili ng mga makinang pantuyo ng palay sa panahon ng tag-ulan. The other was the announcement about the solar irrigation project na ino-offer ngayon ng Israel sa atin to irrigate about 500,000 hectares over the next 3 years. Silang may funding na 44 billion sila nililipat. Kasalukuyan na rin anyang namimili ng palay ang NFA sa halagang 20 pesos and 70 centavos per kilo at maaari pang tumaas konforme sa moisture content ng palay. Mataas ito kumpara sa 14 hanggang 15 pesos kada kilo na bentahan ng palay ngayon. Inatasan na rin ng kalihim ang ilang opisyal ng DA at NFA na makipag-ugnayan sa mga LGU upang magamit ang dump truck na mga ito. Ito'y upang marisulba ang kakulangan sa howling na panghakot sa mga bibilhing palay sa mga magsasaka. Medyo nalinawan na kami. Kung yun ang talagang may implement ay talagang wala pala kaming dapat na ipag-agam-agam. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang pag-iikot ng kalihim sa iba't ibang lugar sa bansa upang tugunan ang concern ng mga magsasaka gayon din sa issue ng El Nino phenomenon. Balik sa inyo dyan sa studio floor. Maraming salamat sa iyo, Danny Munar. Nagulat mula sa Nueva Ecija. Samantala, daang milyon na ang iniulat na pinsala ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. At mula sa Quezon City, nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng ulat. Go ahead, Ray. Ramdam na nga ng sektor ng agrikultura ang epekto nitong El Nino phenomenon at sa kakulangan ng tubig na nakakarating sa ating bansa. Umabot na sa 463.3 million pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura base sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture nitong March 8. Ito ay mga pananim na palay at mais na aabot sa halos 23 metriko tonelada, mahigit sa 13,000 ektarya ng sakahan at mahigit sa 16,000 magsasaka na apektuhan ng kakulangan ng ulan. Naitala ang pinsala ng El Nino sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula,
Northern Mindanao, Davao Region, Mimaropa, Soc-Sargen at BARMM. Naglaanan ng 18.3 million pesos ang Department of Agriculture para sa pagsagawa ng cloud seeding operations sa mga lugar na kailangan ng ulan. May insurance din para sa mga naapektuang pananim mula sa Floating Crop Insurance Corporation. Maaari ding makautang ang mga apektadong magsasaka sa pamamagitan ng Production Loan Easy Access at Survival and Recovery Loan. Yan ang latest mula sa Quezon City, Flor. Maraming salamat sa iyo, Ray Pilayo, nagulat mula sa Quezon City. Nanghal ang AFP Cavaliers na kauna-unahang koponan sa UNTV Cup na nakapagtala ng 3 kampyonato. Ito ay matapos na talunin ang Senate Defenders sa kanilang Game 2 Championship Title Series na ginanap sa Araneta Coliseum kagabi. Narito ang report ni Bernard Dadis. Hindi na pinaporma pa ng AFP Cavaliers ang Senate Defenders upang maipersa ang do-or-die Game 3 sa UNTV Cup Season 7 Finals sa kanilang mainit na sagupaan kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Pinatumpa ng Cavaliers ang Defenders sa score na 88-78. Sa first quarter, bagamat paspasan ng palitan ng puntos ng bawat koponan, na mayagpag ang Defenders ng 4 na puntos, 18-14. Sa second quarter, dito na nag-umpisang makaungos ang koponan ng mga sundalo, 39-37. Lumobo pa sa 10 puntos ang abante ng Cavaliers sa third quarter, 62-52 sa pangunguna ni Jerry Lumungsod na nagbuslo ng 11 points. Pinilit na makahabol ng Defenders ngunit hindi ito naging sapat dahil pumutok ang outside shooting ni Jerry Lumungsod at Boyet Bautista ng Cavaliers. Sa kabuuan, mayroong naipasok na 11 out of 28 attempts ang AFP sa Rainbow Country habang 2 lamang ang Senate sa 17 attempts. Talaga pinaghirapan namin. Since day one, talagang sabi namin sa isa't isa, nagkaroon kami ng commitment na pipilitin namin kunin ulit yung championship. With God's grace, to binigay sa amin ulit. Best player of the game at finals MVP si Jerry Lumungsod na tumikada ng 26 points, tig 3 assist at steals at 1 board. Sobrang saya for season, second season ko sa UNTV Cup. Nakuha namin yung kampyonato. Ako pa yung finals MVP. Talagang overwhelmed. Nag-ambag naman si Darwin Cordero ng 19 points, si Boyet Bautista ng 18 points at si Jeffrey Kiambao ng 11 points. Samantala, nanguna naman sa Defenders ang Season 7 MVP Jeffrey Sanders ng 13 points. May tig 12 puntos si James Mangaran at Harley Nang habang may 11 points si Marlon Ligaspi at 10 points si Romel Balboa. Well, unang-una, congratulations sa AFP Cavaliers. Very deserving sila na maging kampiyon. At pasalamat muli kami sa UNTV Season 7. 7 taon na pamimigay po, palaki po ng palaki. Thank you mula sa aming mga beneficiaries, yung Kite Foundation at Pangarap. Scholarships po, paggamot. Marami hong matutuwa. Salamat. Yung sa amin, sinubukan namin pero talagang kinulang eh. I think binigay yung kung effort lang ang pag-uusapan. Hindi kami nagkulang pero ang galing yung shooting ng AFP. Makatatanggap ng 4 million pesos cash prize ang AFP Cavaliers habang 2 million pesos naman ang runner-up team Senate Defenders na itutulong nila sa kanilang beneficiaries. Sa pagkapanalo ng AFP Cavaliers, sila ang kauna-unang kupunan sa UNTV Cup na nagkamit ng 3 kampyonato. Sunod na hamon naman sa kanila ay kung makukuha nila ang kauna-unahang back-to-back championship title sa Season 8 ng UNTV Cup. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagbabalik po ang UNTVC News. Tumaas ang net satisfaction ni Pangulong Rodrigo Duterte sa huling bahagi ng taong 2018. At batay sa resulta ng Social Weather Station Survey na isinagawa noong December 16 to 19, sa 1,440 respondents, nasa plus 66 o may katumbas na very good ang rating ng Pangulo. Mas mataas ito ng 16 points
mula sa dating plus 50 rating. Hinihikayat ng Department of Labor ang mga construction worker na tanggapin ang mga trabaho sa bansa upang masuportahan ang Build, Build, Build project ng pamahalaan. Mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Yes, Flor, magandang tanghali. Namamanhik nga si Labor Secretary Silvestre Bello III sa mga construction workers sa bansa na isaalang-alang ang lokal na trabaho sa construction industry at suportahan ang implementasyon ng Build, Build, Build project ng pamahalaan sa halip na magtrabaho sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang pagbabawas ng 70% sa pagdedeploy ng construction worker ay hindi isang paraan upang pigilan silang piliin ang pagtatrabaho sa ibang bansa para sa mataas na sahod, kung hindi ang pagbibigay ng impormasyon ng pangangailangan ng manggagawa para sa local construction sector. Malaki anya ang pangangailangan sa construction worker dito sa Pilipinas, kaya naman binabawasan ang pagdedeploy para tugunan ang kakulangan sa manggagawa sa local construction industry at suportahan ang implementasyon ng programang infrastruktura ng Pangulo. Ayon pa kay Secretary Bello, may 800,000 hanggang 1 milyong skilled worker para sa construction, architecture at engineering ang kinakailangan hanggang 2022 upang tugunan ang kakulangan sa manggagawa para sa pag-unlad ng construction ng ating bansa. Ipinahayag din ni Bello na minamadali na ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA-FLOR ang pagbibigay ng pagsasanay at pagtataas ng kasanayan ng mga manggagawa upang tugunan ang problema sa job skills mismatch na isa sa dahilan kung bakit hindi napupunan ang mga bakanteng trabaho sa construction. Tinitiyak ng Labor Department na may malakas sa pag-unlad sa trabahong lokal, subalit hindi mapunan ang mga bakante dahil anya sa pangingibang bansa ng mga skilled worker o kaya naman hindi angkop ang kanilang kasanayan sa bakanteng trabaho sa merkado. Floor, nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment sa mga iba pang kinauukulang ahensya upang sanayin nga ang mga skilled workers sa Pilipinas, lalo na ang mga construction worker na dito na lamang magtrabaho upang suportahan nga ang pag-unlad pa at implementasyon ng Build, Build, Build project ng pamahalaan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Nagulat mula sa Quezon City. Balak ng Department o DENR na muling magsagawa ng clean-up drive sa Boracay bilang bahagi ng periodic rehabilitation ng isla ngayong taon. Pinag-aaralan rin ng ahensya kung magsasagawa ng one-month closure o section by section na ang gagawing paglilinis. Mula sa Iloilo City, nasa telepono si Vincent Arboleda para sa detalye ng balita. Yes, Vincent. Yes, Flor, bilang bahagi ng patuloy na rehabilitasyon ng Boracay Island, balak ng Department of Environment and Natural Resources na magsagawa ng cleanup activity sa Boracay ngayong taon. Ayon kay DENR Undersecretary Sherwin Rigor, ito ay upang ma-maintain ang kalinisan sa isla at mapangalangalagaan ang mga improvements na ginagawa ng pamahalaan upang hindi na maging cesspool muli. Yung mapamaran na yan will now an effort na hindi na maulit yung nangyari sa akin. Aaralan ng anya ng ahensya kung ipapasara ba ng buo ang isla o section by section ang gagawing paglilinis. So halimbawa, we will divide Boracay into 4 sections. Itong linggo na to, clean up ka lang, no operation ka, pero operation iba. Yung section 2, o ikaw na naman ang lilinisin, 1 week, operation na unang linis. So parang nagpaplano pa kung magkaroon ng closure talaga for a month o magkaroon ng periodic. Pero meron at meron tayong implement na clean up sa ganun. April 26, 2018 nang ipinasara ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Boracay upang ma-rehabilitate ang isla bunsod ng pang-aabuso at sari-saring paglabag sa batas pangkalikasan. Tumagal ang Boracay closure ng 6 na buwan bago ito muling binuksan sa mga turista noong October 26, 2018. At dahil sa patuloy pa rin ang rehabilitasyon sa isla,
Balak ngayon ng DNR na ipatupad ang cleanup activity sa panahon na kakaunti lamang ang mga pumapasok na turista upang hindi masyadong maapektuhan ang hanap buhay ng mga residente, manggagawa at negosyante na umaasa rito. Most probably gagawin yan dun sa lowest input ng ating mga turista, baka habagat. Any period during habagat. So pipili pa tayo ng best time. At yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Vincent Arboleda, nagulat mula sa Iloilo City. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. British Prime Minister Theresa May has secured legally binding changes to her Brexit deal, which improved the withdrawal agreement and political declaration of a day ahead of MPs voting on it. Kat Dumaraos has the story. Prime Minister Theresa May clinched legally binding Brexit assurances with the European Union on Monday in a last-ditch attempt to win over rebellious British lawmakers who have threatened to vote down her divorce deal again. Scrambling to plot an orderly path out of the Brexit maze just days before the United Kingdom is due to leave on March 29, May rushed to Strasbourg to agree on additional assurances with European Commission President Jean-Claude Juncker. Brexiteers in May's party accuse her of surrendering to the EU, and it was not clear if the assurances she agreed on would be enough to win over the 116 additional lawmakers she needs to turn around the crushing defeat her deal suffered on January 15. Today we have secured legal changes. Now is the time to come together, to back this improved Brexit deal, and to deliver on the instruction of the British people. May announced 3 documents, a joint instrument, a joint statement, and a unilateral declaration, which she said were aimed at addressing the most contentious part of the divorce deal she agreed in November, the Irish backstop. The backstop is an insurance policy aimed at avoiding controls on the sensitive border between the British province of Northern Ireland and EU member Ireland, though some British lawmakers worry it could trap the United Kingdom in the EU's orbit indefinitely. On news of the breakthrough, sterling, which has seesawed on Brexit headlines, jumped 0.8% to $1.33 in Asian trade and rallied to the strongest against the euro since mid-2017. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Nationwide power cut drags into a 5th day in Venezuela. Stephanie C. reports. As Venezuela's 5-day power blackout left homes without water on Monday, some residents sought out a drain pipe feeding into a river carrying sewage through the capital, Caracas. Dozens of people had flocked to the Guaire River, which snakes along the bottom of a sharp ravine alongside Caracas' main highway, to fill up various receptacles with water. Unlike the fetid liquid flowing through the Guaire River, the water coming out of the pipe was at least clear. They added, however, that it was being carried through unsanitary pipes and should only be used to flush toilets or scrub floors. The lack of water has become one of the most excruciating side effects of the nationwide blackout that the government of President Nicolas Maduro has blamed on US-backed sabotage, but his critics call the product of corruption and incompetence. The blackout has worsened the situation of a country already facing a hyperinflationary economic collapse that has spurred a mass migration and turned once basic items like corn flour and toilet paper into unaffordable luxuries for most people. After 5 days without electricity to pump water, Venezuelans from working-class neighborhoods to upscale apartment towers are complaining of increasingly infrequent showers, unwashed dishes, and stinking toilets. Caracas needs 20,000 liters of water per second from nearby watersheds to maintain service, said an engineer who ran Caracas Municipal Water Authority in the 1990s. Last week, that had fallen to around 13,000, and since Thursday's blackout, it has halted completely.
Hundreds of angry residents blocked the highway on Monday to demand that local authorities deliver a 20,000-liter cistern to supply water to the neighborhood of La Charneca. How do we tell our children that there's no water, there's no signal, there's no electricity, there is nothing? Really? Until when? Maduro, leave already, leave! Stephanie C., UNTV News and Rescue. Airlines in Ethiopia, China, Indonesia, as well as Argentina grounded Boeing 737 MAX 8 aircraft on Monday after one of the planes crashed in Ethiopia, killing 157 people. This is the second devastating crash of one of the planes in 5 months. Ethiopia Airlines said Monday the flight recorders from the plane had been found. The Boeing 737 MAX 8 crashed 6 minutes after takeoff on Sunday from Ethiopia's capital Addis Ababa. The plane was headed to Nairobi, Kenya, when it went down in clear weather. The Japanese company Open Meals plans to open a restaurant in Tokyo next year that will customize its sushi to individual dietary needs. Lena Ramos has the story. Japanese company Open Meals drew crowds at the South by Southwest Festival in Austin Convention Center on Monday when its 3D sushi printer made its debut. Open Meals says it wants to change the way food is brought to the table with its technology that 3D prints sushi tailor-made according to the customer's dietary and nutritional needs. In order to do this, Open Meals collects a sample of saliva, urine, or stool from users. It then analyzes these samples to 3D print sushi with optimal nutrition that is custom-made for every individual. Then we add those specific nutrition to your food to 3D print out those sushis for you. The South by Southwest Festival is held annually in Austin, Texas, and encompasses tech, entertainment, and politics. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Texas, USA. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Sinamantala kahapon ng ating mga kababayan ng one-stop shop sa Big Dome na hatid ng pinagsama-samang serbisyo ng Social Security System, Bureau of Internal Revenue, National Bureau of Investigation, PhilPost, Philippine Statistics Authority at PhilHealth. Kasabay ito ng pagdaraos ng UNTV Cup Season 7 Finals. Naging maginhawa para sa mga taong pumunta rito ang pagkuha ng mga kinakailangang dokumento at identification card. Mas mabilis po siya na proseso po. Sama-sama na po ang gobyerno di ahensya na tumulong po sa ating mga kababayan na alam naman natin kapos po sila sa kayanan na pumunta sa iba't ibang government agency. Bahagi lamang ito ng serbisyo publiko na hatid ng UNTV Cup sa partnership na rin ng mga government agency. Ayon kay Kuya Daniel Razon na siyang nagbuo ng konsepto na ito na liga ng mga public servant, walang pinipiling kulay at paniniwala ang serbisyo publiko na ito. Katunayan ng mga chosen beneficiaries ng mga public servants ang makikinabang pa rin sa liga na ito. Sa adhikain na ito ng pagtulong sa kapwa ay kasamang palagi ang Members Church of God International o MCGI. Mula nang nagpasimula ang UNTV Cup ay kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International na sumusuporta sa atin sa pangunguna ni Brother Eli Soriano na laging nasa likod ng lahat ng ating mga public services. Si Brother Eli Soriano, ang overall servant ng MCGI, ang pangunahin namang sumusuporta at inspirasyon sa pagbubuo ng konseptong ito ng UNTV Cup. Ang amin pong layon, kaya namin ginagawa ito, gusto naming makasunod sa Diyos. Ngayon, ang aming pinaniniwala ang Diyos, yung Diyos po na nasa Biblia, na nagturo sa atin na magmahalan, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yun po ang nakasulat sa talata ng salita ng Diyos. Kaya para makasunod kami sa Diyos na yun po ang aming ginagawa. Umiisip kami ng paraan kung paano, how can we reach out? Sa mga susunod na season pa ng UNTV Cup, magpapatuloy ang serbisyo na ito sa ating mga kababayan, lalong higit sa mga nangangailangan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City.